guys! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, isang pautangan online na naman yung ating pag-uusapan. Kasi nga, may nakita na naman ako na ads nito sa YouTube na kung saan pwede daw makahiram hanggang 100,000 pesos at merong 4 months na long terms. Na-intriga na naman ako at dinownload ko yung app na ito. So, titignan natin kung pwede nga pa talagang makahiram hanggang 100,000 pesos, kung merong 4 months nga pa talaga na long terms kahit first time natin na umutang, at syempre magkano nga ba yung mga interest, yung processing fees. Okay? Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa ating mga videos, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa GCash giveaways, at meron din po tayong monthly pa cellphone giveaways. At syempre, congratulations sa winner natin last February at yung mga previous winner pa natin ng ating pa cellphone giveaways. So, ayan nga mga beshies, ang loan app na tinutukoy ko, itong May Pera Online Peso Cash Loan. Under nga daw ito ng Lucky Shell Fintech Lending. Kapag i-download nyo yung app na ito, aba, may mga gusto na naman itong i-access sa ating cellphone. At makikita nyo itong attention nga daw, permission statement and disclosure policy. Kailangan natin silang bigyan or kailangan yung mag-agree sa gusto nilang i-access sa ating cellphone, like nga po yung SMS, yung camera, picture, yung location, emergency contact, at yung notification permission. Once na nakapag-agree ka nga, makikita mo ito, or may maximum loan amount na 100,000 pesos at may terms na 120 to 180 days. 24 hours daw po yung pag-review nila ng ating loan application. So, ito na nga, borrow immediately. At makikita nyo nga po siya, na-registered nga daw po ito sa Securities and Exchange Commission. Kaya lang kasi minsan, diba, kahit registered sa Securities and Exchange Commission, hindi naman sila sumusunod pagdating sa processing fees, yung mga interest and late payment fees na pinapatupad ng SEC. Kaya nga po, busisihin natin tong loan app na ito. Kailangan yung maglagay ng inyong mobile number syempre, at kailangan nating sagutan tong personal information para nga makautang dito. Yung residential region, yung province, municipality or city, at yung detailed address, diba? And then residence length, marital status, education, religion, at kailangan daw po natin ilagay ang ating email at Facebook. Kapag na-submit mo, agad-agad dito na tayo sa emergency contact. Next nga, yung job information, kailangan nating masagutan yung industry, yung company, phone number, pay day, at yung monthly income and working years. Identity information din. Kailangan yung sagutan, syempre, yung kompletong pangalan nyo, gender, birth date, ID type, ID number, and yan, confirm ID number. Okay? Kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. Ang tinatanggap daw po ay yung UMID, yung TIN card, SSS ID, passport, driver's license, voter's ID, postal ID, PhilHealth ID, national ID, at yung PRC ID. Medyo marami yung tinatanggap ng pautangan na ito kasi nga pwede nga daw sa kanilang yung postal, yung PhilHealth, at yung national ID. Kasi diba sa ibang loan app, parang hindi sila tumatanggap ng PhilHealth. Agad-agad kailangan nating maglagay kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede via bank or via e-wallets. At ayan, e-wallets na naman tayo mga besh. At GCash na naman yung pipiliin ko dito. Dito mga beshes, kailangan nating mag-antay ng mga ilang oras para i-process nito ang ating loan application. So habang inaantay ko, pumunta ako sa app nito sa Google Play Store at nakita ko yung iba't ibang mga reviews na kung saan hindi naging masaya yung mga umutang dito dahil sa napakalaki yung interest at processing fees at napaka-short term lang din. Kagaya nung sabi nitong isa, scam, once you click loan now, they will process the disbursement immediately and you will not be able to review the hidden charges. In addition, they have a big hidden charges. They offer me 2,400 loan amount and the repayment amount is 3,450 and that is for 7 days period. There is no option to review the agreement. Ang ino-offer sa kanya na loan ay 2,400. Kaya lang ang kailangan niyang bayaran within
7 days ay 3,450. Kaya isang loan app na naman itong mga besh na hindi ko gusto at hindi ko nire-recommend. Kasi dito sa reviews pa lang, nung mga ibang umutang dito ay napakataas nga yung interest at processing fees. Nung i-check ko ulit yung app nito ay abutin daw ng 24 hours ang pag-review nila sa aking loan application. Kaya bakit pa ba ako mag-aantay, diba? Kung napakataas lang din yung interest at processing fee. So, bahala na kung ma-aprobahan or hindi yung loan application ko. Pero wala na akong balak na ituloy yung pag-a-apply dito. Okay? Di siya maganda na utangan kasi nga po, ayon sa isang umutang dito na nakita nga natin na nag-reviews or naglalagay ng kanyang reviews, sa app na ito ay hindi talaga magandang utangan dahil short term at mataas nga po yung interest at processing fees. So ano sa tingin nyo mga beshes? Okay ba yung loan app na ito or hindi? At if in case meron kayong experience, maganda man or hindi, sana po i-comment nyo yan para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa pautangan na ito. Para diba, matulungan din natin sila na matrap pa sa ganitong klaseng pautangan online. I mean, sa iba't ibang mga scheme ng mga nagpapautang online. Okay? So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!